Ngayon, talaga. nasa linya po si Yusek Gilbert Cruz. Yusek, good morning po. Hi, good morning po, sir. And Sir thank Ted, you. good morning, sir. Opo, salamat muli sa panahon. Yusek, pwede ho ba muna nating pakikwento lang, paano ho ninyo ito napag-alaman na operasyon ng Pogo at sex den na ito? Ano ho muna po ang pinanggagalingan po ng kwento nito? Ay, may mga report po na kami na natatanggap both po doon sa yung mga operatiba po natin sa field. And minsan po yung PAGCOR po nagpapadala po sa atin ng intel report. So from there, ina-actionan po namin yung mga ganong report. At especially po yung may mga complainant na po minsan po kasi yung ibang pogo na tutuklasan po namin kasi po yung mismong embassy po nagpapadala rin po ng complaints sa amin. Minsan po yung mga kababayan po nila ang mismong tumatawag po sa kanila through cellphone o kaya po nagte-text po at tapos sinasabi na kung pwede raw po silang tulungan at nagpaparescue po sila doon sa Pogo. So nalalaman po namin through those intel report kaya ho na-action na namin. Opo, so dito ho particularly sa pangyayaring ito, ang intel report, pinagsanib na po ito mga kinuwento po ninyo, mayroong mismong embassy na nakipag-ugnayan sa inyo? Dito po sa insidente naman pong ito, sariling intel po namin yung ginamit namin dito. Kasi may mga meron na pong nakakarating sa amin na meron nga akong operation ng Pogo. And then even po sa mga local po nakakarating na po sa amin yung mga intel po na nanggagaling po sa local. Okay, unahin ko lang itong Pogo. Meaning, yung Pogo operation nito, sa anong aspeto po ito na kanilang ginagawa ngayon? May illegal gambling din muna sila na pinapatakbo? Ang ginagawa po nila, Sir Ted, yung love scam po, yung romance scam, tsaka yung crypto scamming. Yun ho yung nakita namin dun sa kanilang mga computers. At of course, yung pag-visit nga po namin, medyo nagulat na lang ho kami dahil meron pala silang prostitution sa loob. Tapos meron din ho sila yung actually yung sugalan ho nakita namin dahil nung pag-akyat ho namin dun sa isang floors may nakita rin ho kaming actual na sugalan, yung mahjong po. Sa tingin namin ang mga nagsusugal naman po doon mga boss nila. Okay, sige. So sir, dito ho sa mga KTV bar type na operasyon po, pati ho yung prostitution din na mismo, kitang-kita po natin yung mga silid. Meron ho ba mga Pilipinong parokyano dito o Pilipinang biktima dito? Ang nakita po natin dito, Manong Ted, mga Pilipina po ang biktima rito. Actually, pito po yung dinatna natin. And ang karamihan ho ng parokyano rito is mga foreigners po. Bawal ho yung Pilipino na pumasok po dito sa Pogo na po. Opo. Ito ho bang mga parokyano nitong prostitution den na ito ay mga dayuhan na empleyado lang noong Pogo o nanggagaling din sa labas ang mga parokyano? Ang basa namin dito, Manong Ted, kasi pag pasok namin para tong kaharian may parang may sarili silang kingdom na lahat ng kailangan nila nandun na. Kasama na rin po yung prostitution, yung KTV, may nakita kaming sariling butika at clinic, merong massage parlor doon, merong barbershop, merong lahat ng kailangan, may grocery sila doon, may restaurant. So, yun nga ho ang tinitignan namin na parang may sarili silang kaharian na hindi mo na kailangan lumabas para hanapin o para makuha mo yung gusto mong makuha.
So, to answer my question, ang parokyano nila exclusive lamang sa mga naandun na po sa POGO operations at hindi na tumatanggap ng parokyano na nanggagaling sa labas? Ayun ho ang tingin namin doon, Manong Ted. Ano? Ito ho ay ginawa para sa mga foreigners na nandun. Opo. Ito ho mga kababaihan na na-rescue po ninyo. Anong kwento ho nila? Tama ho ba 7 kababaihan po na mga Pilipina dito ang biktima ng human trafficking, sex trafficking? Opo, actually, 7 ho yun. Yun nga ang kwento nila. Doon din ho sila no sa Pogo na yon, hindi na rin ho sila lumalabas. At siguro kung lumabas ho sila, parang kailangan magpaalam pa rin po sila. Itong mga Pilipinang ito, sino ang kanilang recruiter? Paano sila napadpad ron? Meron pong meron kaming nakuwang isang Pilipinang recruiter, and then meron din pong isang recruiter na Chinese na babae naman po. Yun ho yung ngayon, yung isang lalaki naman po na nakuha namin, Manong Ted, na Chinese, ito ho naman yung tinuturo nila na siya hong nagpapatakbo ng prostitution doon sa loob ng Pogo. Opo. Itong Chinese na ito, ano ho ito? Mainland China o Taiwanese? Taga-mainland po, Opo. Manong Ted. Opo. So bali 5 Chinese po ang mga promotor nito? Ang dinimanda po namin diyan, tama po, bali 5 Chinese po 'yon. Isang babae po. Oo, isang babae dun sa 5 na Chinese. Opo. Sino ho may hawak sa kanila ngayon? Actually, na-turn over na po namin ito, yung 5 na Chinese na ito, kasama po yung isang babae na Chinese dito po sa Pasay City Police. Opo, pero ito hong mga to ay na-inquest na. Opo, na-inquest na po yan. Okay. Yung Filipino ho, na kanila pong kasapakat, ano po ang profile nun? Parang contact siya sa labas kasi ho, siyempre hindi naman ho marunong mag Tagalog o hindi ho marunong ito ng native language natin, yung mga Chinese. So they need someone po sa labas na sa pagre-recruit po nung mga babae. So itong Pilipinong ito, anong profile ho naman nito? Ito ba ay Filipino-Chinese o purong Pilipino? Anong edad, taga saan po ito? Anong edad nito? Ano na po yan parang may edad na rin po, siguro mga 40s po siya. Pilipino po ito na po. Okay, sige po. So dito po ngayon, itong Pilipinong ito, nasaan ito? Arestado na rin po yan, Manong Ted. At alam ko nandun din po yan sa na-turn over na rin po sa Pasay City Police. Opo. Kailan po isa sa publiko ang mga pangalan nito, itong mga mastermind na ito? Anytime siguro within the week, Manong Ted, Kasi sa dami po kasi niyan, almost like yung pinaprocess po natin, mga Chinese, mga 484 po yun. And ginagawan pa po natin ng demanda. Kasi ang nakakatuwa naman ngayon, Manong Ted, nung una nahihirapan kaming kumuha ng mga witnesses, especially rin sa torture chamber na natuklasan natin. Kasi balaho talaga, takot talaga yung mga Chinese, especially mga victims ng torture. But now, meron na po kaming 4 na complainants ng torture. And marami na rin po silang tinuturo na mga yung involved po sa pag-torture. Hindi kasi nung una talagang isa lang yung nakuha namin na na-identify namin, but now medyo 4 na po yung naiturong involved sa torture. Sige po, itong biktima ng torture na ito, mga anong kanilang nationality? Excuse me po, Manong Ted, ano po yung question? Itong mga torture victims, ano nationality? Karamihan po sa kanila, Manong Ted, mga Chinese po ito. Opo. Sino daw ang taga-torture? Anong nationality? Chinese din po, yung taga-torture nila. Kaya lang po, ang level po nito parang sa management na po.
So, paano po, ano ho ang kwento nitong mga torture victims na ito? Ba't sila pinahihirapan at anong uri ng pahirap ito? Yung nakita po namin at yung kwento po sa amin, even yung injuries po nila na nakita namin sa katawan namin, pinapalo po sila ng baseball bat. Sometimes yung ano po, yung kahoy, yung yantok, at minsan no, yung pinapadapa ho kasi sila sa ano sa floor, and then tsaka sila pinagtutulong-tulungan na paluin. Bakit sila pinahihirapan? Ba't sila sinasaktan? Ano po kasi Manong Ted, siyempre ho, merong mga, like may prostitution doon. Tapos siguro yung iba nga may atraso sa pera, like hindi ho nila nababayaran yung ginastos ng kumpanya sa kanila para ho makarating sila rito sa Pilipinas. Kasi ho, ang namumuhunan doon yung mga management po. Especially kung galing ka po ng mainland, sila ho yung gagastos sa'yo. At yun sa pagkain mo, sa training mo. And then, ano yun, parang compounded yun, patong ng patong, lumalaki ng lumalaki yung utang mo. Minsan no, syempre, bibigatan siguro yung victims at hindi ho talaga makapagbayad. At minsan sinasagot sila dahil sobrang mataas nga ho siguro yung interest. Yun ho, yun ang pinagmumulan kung bakit sila Pinahihirapan. inuupakan tsaka tino-torture. Minsan naman ho, ang sabi naman is dahil ho, siyempre wala naman ho silang ibang makunan nung mga gamit nila, basic necessities na kailangan nila. Siyempre uutang ka po dun sa mga paninda nila, tapos gagamit ka sa prostitution din nila. Minsan hindi ho nakakabayad, ayun, yun kasama ho sa mga atraso yun. Kasi ho doon ho, yung mga penalties, sila rin ho ang nag-i-impose eh. So, patong ng patong yung utang mo, imbis na mabawasan, dadagdagan lalo. Meron ba hong Pilipina o Pilipinong na-torture din dito? Wala po. Ang puro karamihan ho ng victim natin, puro Chinese po. Dito po sa total ng mga dayuhan na ito na 448, ang male ay 402, 46 po yung female. Ito ho bang 46 na mga dayuhan na ito? Ano ito, trabahador lang sa Pogo o meron din ditong kasama doon sa sex trafficking? Ano na po yan? Karamihan po doon, mga Pogo workers nila, mga keyboard warriors po nila. And yung mga babae ho, yun nga ho, trabahador, yung iba nasa management. Tapos yung iba naman ho, yun nga ho, yung sa management nila kasi iba-iba po yung pinapatakbo nila. Gaya, pero puro Chinese po lahat ito. Puro foreign Chinese po ito. Yung mga business po sa loob, mga puro Chinese po ang nagpapatakbo doon. Sino may-ari ng building? Meron po tayong coordination na ginagawa sa local government. Kasi po, ang sabi po is, ito po ay nagre-rent lang daw. But chinecheck po natin mabuti. So, buti naman po at agad-agad na tumugon sa atin yung local government. Actually, nagpunta na po yung mga officials nila para po mag-conduct ng inspection doon sa Pogo Hub na na-discovery po natin. Ilang floor ang sakop nito sa buong building? Bali, six floors po ito eh. Almost halos isang block po kasi ito. Masyado pong malaki ito, Manong Ted. So the whole building sila ang occupant? Oo. Sila po. As in, exclusive sa kanila yung buong building? Opo, simula ground floor po hanggang 6th floor. Kasi nandun na ho meron na rin ho silang parang mga dormitoryo eh. Kasi hindi nga ho talaga lumalabas. So, yung mga floors, kinonvert po nila na parang dorm. Yung isang kwarto po, 4 ang higaan. Tapos ang dami po, marami po. Kada floors po, siguro yung pati ho yung 6 floors talagang containerized po ang ginamit nila. Tapos kinonvert po nilang parang mga dormitory. Saan po ito sa Pasay? Hinahanap namin, di namin malocate. Saan pong area ito sa Pasay?
Ano lang po ito, sa may Harrison Street, FB Harrison, Mhm. and sa Williams Street po. Halos corner po, nandun na po siya, kitang-kita na po Ano ito. ang landmark na pinakamalapit dito, Yusek? Um, Mga few meters po away, siguro mga 200 meters o 200, 300 meters from City Hall po. Sa City Hall? Opo. Ah, ganito po, ang sinasabi po ni Secretary Benhur, baka naman pwedeng imbestigahan lang naman daw din po, no? Itong community precinct diyan sa lugar na iyan. Kasi nga, ang sinasabi niya, mukhang malaking operasyon ito at hindi naaamoy ito ng hepe ng presinto. Dito ho sa inyong ginawang pagsalakay na ito, kayo ho bilang matagal na rin pong naglingkod sa PMP, ano ba tingin niyo ho dito? Hindi mo talaga maaamoy ito? Itong kanilang ginagawang kailigalan sa loob ng building na ito? Ano po tagun-tago po ito dahil napakataas po ng bakod, Manong Ted. Talagang hindi mo pag once na pumasok po yung sasakyan, Mhm. hindi mo ho alam kung saan nakaparada dahil talagang hindi ho makikita yung loob. Mhm. And then even yung pintuan hindi mo masisilip. Then pagpasok mo, dalawang gate po ito, Manong Ted eh. Pagpasok mo, Mm. may isang steel gate, and then bubuksan pa uli yung isang steel gate. Mhm. So talagang very secure po ito. From the outside, hindi mo po mapapansin talaga ito. Opo. At Mhm. yung local police naman po, specifically yung police detachment po na nakakasakop doon. Ginamit naman natin yon, Manong Ted, para sa surveillance din kasi actually sila nga rin yung nagbigay sa amin ng ibang info. Kaya lang ang totoo nito, Manong Ted, hindi talaga natin pwedeng ipaalam Opo, opo. yung operation natin dahil napaka-sensitive nito kasi nasubukan na po namin, Manong Ted, na nakadalawa na kaming ganito na minsan pag dumadami po yung nakakaalam, Susunod. nasusunog yung trabaho. Oo, opo, opo. Naintindihan po namin. Dito po sa pangyayaring ito po, Yusek, yung mga Pilipinang biktima ng sex trafficking dito, may mga telepono naman sila, as in tahimik sila, hindi sila nakapagsusumbong? Opo, may mga cellphone naman po sila. Kaya po nilang mag-access ng cellphone, kaya lang po medyo mahigpit po yung mga Chinese na nagbabantay sa kanila. Mm. So once na malaman siguro na ikaw ay nagsusumbong, automatic po yun, ma-subject for torture. Oo. Ganito po, ito hong gantong kauri ho, no, ng kalunos-lunos nga po, no, na pinaggagawa ng mga mastermind dito po sa mga dayuhan at mga Pilipinang ito. May piyansa ba ito? Yung human trafficking po, especially yung sa torture, hindi ho binigyan ng piyansa yan. But ito ho, Mhm. yung violation po ng immigration laws, nakakapagpiyansa po yan. Pero kung foreign national po yan, sila po ay sinasubject kaagad natin sa deportation. Opo, ito hong mga Chinese na ito na promotor nito, definitely ho, walang piyansa to. Opo, yun ho ang kinakahon namin, yung na Mm. hindi sila makapagpiyansa. Especially ho yung involved sa torture. Mhm. Um, Posible ho na meron pang ganito sa Metro Manila o ilang pang lugar sa bansa. Marami pa po, Manong Ted. Nakakalungkot sabihin pero marami pa po. Okay, sige po. So, alam po namin na hindi kayo maaari magbigay nga po ng advance information kasi nga po, dito nyo pang tinatrabaho ito. So, dito po ngayon, ano ho ang leksyon dito para ho sa mga LGUs? Kasi kung ito'y malapit lamang sa City Hall, dito ho kasi basically, wala naman siguro silang business permit, di ba? Para may karapatan yung LGU na mag-inspection sa kanila o hingihan sila ng mga requirements. So definitely po, kapag hubag ganito, paano po? Paano ho kaya ang leksyon dito sa mga LGUs? Ang nakikita naming Manong Ted, na magandang gawin dito kasi hindi po talaga kakayanin ng isang unit. Ang PAOK po, konti lang po kami, Manong Ted. Ang tingin po namin dito, pwede na pong pumasok ang mga LGUs dito through their inspection powers. Pwede naman po silang mag-inspection like yung health.
Kasi kung may spa sa loob, dapat may sariling permit po yan. Kung meron pong butika sa loob, dapat may permit po yan Ang from problema kung wala, Yusek, FDA. kung mga Wala po illegal, kasi mga permit yun eh. kaya nga, so kung walang mga permiso, hindi alam ng LGU, di ba? So, Opo. sa mga So, barangay, para lang ano ba mga palatandaan nito sa gantong uri ng illegal kasi nga masyado maingat ka ninyo, dala-dalawang steel gate, matataas pa, kaya hindi mo masisilip. oo. Pero yun nga ho, Mm. since sa LGU po, meron Mm. pong power yan para mag-inspection. Like kung sa yung fire code Mm. po natin, ini-inspection po yan. Once nakapasok ka, makikita mo naman po yung mga Mm. signs na POGO Mm. operation po ito eh. So, Mm. kailangan pagtulong-tulungan po natin ito, especially ng LGUs dahil sila ho talaga yung nakakakita sa mga ito. Yun ho, dapat kailangan na yun sama-sama po, parang Mm. joint inspection na ho ang gawin nila. And then pag nakita nila na POGO operation, siguro pwede na hong ipasara ito. Opo, siguro nga din yung 'di ba, yung karapatan ng LGU doon sa mga fire permit na nire-renew yan sa mga building. No ho, Yes, opo, sa opo, pamamaraan. opo. Marami hong violation sa Mm. fire code po natin. Yung nakita po namin, sabi ko, kung in-inspection ng ng fire siguro ito, Mhm. may makikita po sila mga violations. Pero ano papel dito ng PAGCOR? Ang PAGCOR ho, dito sa mga POGO, either licensed ito o binawian ng lisensya, basically po, ano dapat dito ang papel ng PAGCOR? Kasama po sila po yung sa regulation, Mm. Manong Ted, ano, Mm. ng mga POGO dahil ang in-applyan po nila Internet Gaming License, yung bago po yung Mm. Mm. IGL na tinatawag. Mm. At pero sa nangyayari pong ito, hindi ho gaming lang ang ginagawa nila, scamming ho ang ginagawa nila. Mm. So ang PAGCOR ho dito, sila ho pwede rin ho sila magpasara being the regulator po ng mga gaming institution na ito. So kaya lang ho ang report po sa amin, medyo mahigpit ho talaga rito, even yung LGU na kausap din namin na there was a point na hindi talaga sila pinapasok to inspect. Opo, pero kasi ho, ang report dito, dati itong may POGO hub permit, di ba? Galing sa PAGCOR, di ba? Opo, Okay, tama sige. po. So, di ba, pag-usapan niyo po sa PAGCOR, kasi kung dati siyang may permit sa PAGCOR at ito po ay binawian ng permiso dahil din po sa illegal activities, di ba? Itong, smart hub na to, kung tawagin. Ano po, yun nga ho, may mga report po na gano'n, binawian sila. And then, but Smart ang web. alam ko po, yung nagkaroon po sila ng bagong pangalan and then nakakuha po sila nung permit for IGL na po, yung Internet Gaming License. Nakakuha ng bago Opo. itong smart web ng permiso sa PAGCOR? Yung sa ano po yan, yung sa IGL po, yung Oo. internet, yung bago po, Kaya yung nga. Internet Gaming License. Pero PAGCOR pa din. Opo, opo. Di PAGCOR, PAGCOR responsibility ito. Kung binigyan nila ng permiso, dapat nagkaroon ng physical inspection dito. Oo, yun nga po, ang PAGCOR naman po, in fairness, Manong Ted, may mga report din po silang sinubmit sa amin. Kasi sila talagang monitoring lang sila. And wala po silang yung police powers na Yes, sir. manghuli. Yes, So, we understand. Opo. But opo. basically, kahit na wala silang police powers po, Yusek, kung dati mong binigyan ng POGO permit, kinumpis ka mo yung permit because of violation, and then nag-reapply bago na yung pangalan at bago rin itong lisensyang ito, pero hindi ho ba, di ba, may physical inspection naman dyan yung PAGCOR doon sa kanila pong operasyon eh. Oo, tama po yun, Manong Ted. Kaya naman po nilang gumawa ng physical inspection being the regulatory agency po nitong gaming Opo. company na ito. Oo, naintindihan namin na, kasi kumbaga team nyo ho ito, no? Pero sa amin na po galing ito, pero dito ho, meron din ditong pananagutan yung regulator kung bakit lumaganap ito kasi apparently, walang physical inspection doon sa sinasabing operasyon nitong internet gaming license na ito.
Oo. Yun nga, kasama po yun sa ano, dapat imbestigahan natin kung bakit nakalusot po yung ganitong klase ano na mga gambling institution, gaming Okay. institution, sorry. Opo, opo. Sige, so again, for the record po, no? Dati siyang merong Pogo license, tinanggalan. Ngayon, meron siyang license at internet gaming operator. Opo, Opo. opo, opo. Ito ho ay existing during the time of the raid. Opo, tama po. Ay, sus. Kumbaga, may lisensya ho sila bilang IGL nung mismong ginawa na po yung pagsalakay. Opo, tama po. Ano sabi ng PAGCOR dito? Sa inyong, meron ba kayong kasamang taga-PAGCOR nung sumalakay kayo, sir? Wala po during that time, but nung ni-raid na po namin, talagang inimbitahan na po namin sila para ipakita po yung resulta ng raid. Okay, so dito ho, maganda kung pinag-uusapan natin yung papel ng LGUs po USEC sa inspeksyon, magkusa na ang PAGCOR ngayon sa lahat ng binigyan nila ng IGL license na ito. Opo. Siguro mas maganda nga po ngayon yung mga binigyan nila kasi hindi naman ho mo nabigyan sila kagaya niya nabigyan po yan pero iba naman po yung ginagawa at talagang bagay sa ano Manong Ted, wala nang pakundangan sa batas natin ito. Opo, opo. Ay, sige po. So kami, well, ang PAGCOR ho kasi hindi rin naman pumapayag sa interview. Siguro. Mabuti nga po kayo pumayag po sa amin, Yusek. Ngayon, mas naiintindihan namin itong problemang ito at kung gaano nga kabigat din po at katindi ang inyong responsibilidad. And we say thank you dahil hindi kayo napapagod, Yusek, dito ho sa inyong ginagawang kampanya against human trafficking at mga kailigalan na ito na ginagawa particularly ho ng mga Chinese. Yes, Manong Ted, yes sir. Katunayan, kagabi po, kahapon lang po may hinarang po kami sa airport. Ito po is paalis po ito na mga Chinese, Vietnamese na mga Pogo workers po. Ililipat po sila sa Cebu. At alam po namin meron ding operation ng Pogo doon, somewhere din po sa Cebu. And lilipat po sila dahil nakaramdam siguro sila ng init dito na anytime mare-raid yung Pogo establishment na kung saan nandun sila. At nung sinita namin yung enforcer nila, Manong Ted, yung may dala sa kanila na Chinese, may nakuha pa kaming baril. Opo. So, medyo nakakatakot na nga ito, Manong Ted, dahil yung ultimo mga foreign nationals, sila mismo nag-i-enforce nung pananakot dito sa sarili nating bansa. Asan na po itong mga taong ito ngayon? Pati may baril. Yung may baril po na i-turnover natin sa police. Ito po ay sa pagtutulungan naman po ng Aviation Security Group ng PNP. Sila po talaga yung nakasita rito. And yung interagency task force natin sa NAIA. So, na-turnover na po yung Chinese na may baril po sa police station po na nakakasakop. At yung mga na-rescue naman po na mga Vietnamese and Malaysian and Chinese, hinawakan na po ng interagency task force. Saan nyo ito nahuli na lugar sa NAIA? Anong terminal po ito? Terminal 2 po, Manong Ted. And yung nahuli po nating Chinese na may baril, nag-aabang po sa sila po yung naghatid kasama po yung mga Filipino interpreter and Filipino drivers nandun po sa parking nung sinita po natin yun nga may nakuha pa tayong baril. Opo. Sino ho may hawak ng baril? Ano po sa Chinese doon po sa Chinese yan and anong baril po ito? Anong uri? Ano po ito yung bagong Glock natin, Manong Ted, yung Glock 42, 380 ang bala. Sa gitna ng gun ban, walang takot itong mga to? Parang gano'n na nga po. Kasi kung ang dating ho nagto-torture na sila rito. Tapos ngayon may mga baril. Tapos some of them are even committing kidnappings. And yun nga ho, yung pagpatay. Minsan nakakabasa na rin po tayo ng mga ganong insidente. Opo, so ilan po ang Chinese na nahuli po ninyo
na kumbaga mismong pasimuno nito at ilan po na-rescue nyo, sir? Yung na-rescue po natin, 34 po yun. And yung Chinese po na kasama na may dalang baril, isa po yun. And then may dalawa pong Malaysian. Yung sa 34 na yun, karamihan puro mga Vietnamese. Opo. So bali po 34 po yung na-rescue na kumbaga ito human trafficking po na kaso ito. Opo. And then yung mga pasimuno nito isang Chinese at may Malaysian din? Opo, may dalawang Malaysian na kasama po. May Pilipino rin po? Yung Pilipino, mga drivers lang po. Yung tatlong drivers, tsaka yung isang interpreter po. Okay. Walang pulis naman dito na sangkot? Wala po. Ay, opo. Okay, sige. So salamat po sa informasyon. So kumbaga po sir, palipad dito papunta ng Cebu. Opo, papunta po ng Cebu. Okay, sige po. So naunawaan po namin kung gaano ho kahirap ito pong inyong kinakaharap po na mga sindikatong ito. Salamat po ulit, Yusek Gilbert, sa inyo pong panahon, ha? Thank you, sir. Thank you, Manong Ted. Thank you po sa panahon at sa oportunidad na binigay ninyo. Opo, mabuhay po ang inyong hanay. Salamat po na marami. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.